Sorry nga pala. Nalita ko ng sundo sa'yo kanina. Okay lang. Sa mga susunod pala na araw, si Adrian muna ang susundo sa'yo, ha? Aalis kasi ako, eh. Saan ka pupunta? Pupunta kasi yung class namin sa isang farm para mag-observe at tumulong sa pag-breed ng mga farm animals. Ayoko nga sana pumunta kaso requirement ng school namin. Ano ka ba? Requirement yun. Kailangan pumunta ka talaga. Oo nga, baka hindi ako makagraduate pag di ako pumunta. Okay lang sa'yo? Oo naman. Saka huwag kang mag-alala, hindi ako papabayaan ni Adrian. Ihahatid niya ako dito na maayos. Sigurado ko bang okay ka na? Kailangan natin ito i-report sa police. Daniel, wag. Joanna, muntik ka ng marit ni Tomas. Hindi naman niya nagawa eh. I'm sure, kahit hindi ka naman dumating, hindi naman niya itutuloy yun eh. Nadala lang siya nung galit niya. Hindi mo kilala si Tomas. Masama siyang tao. Kaya kailangan makulong siya. Daniel, wag na. Dadala lang naman ito na kahihiyan sa pamilya ko eh. Susumbatan lang ako ni Mami at ni Daddy. Eh ano ngayon? Wag na, Daniel, please. Joanna, sa palagay ko kailangan mo na umuwi sa pamilya mo. Alam ko marami silang pagkukulang sa'yo. Marami sila sa'yo nagawang mali. Pero Joanna, hindi mo mapipili ang pamilya. Hindi ko naman sila pamilya. Ampun lang naman ako. Joanna, hindi mo ba naisip kung hindi natin mapipili ang pamilya natin? Ikaw pinili ka nila. Joanna, mahal ka ng pamilya mo. At alam ko kahit hindi mo sabihin, mahal mo sila. Joanna, kailangan mo pamilya mo. How is your work? Is it good? Excellent, ma'am. Sir Marco? Joanna! Joanna! Oh, baby! Daniel. Maraming salamat. Mabuti na lang na-convince si Daniel na umuwi si Johanna. Hindi naman pala siya kasing sama ng sinasabi ni Mama. Alam, Jane, naniniwala ako na mabait na tao si Daniel. Siguro nadadala lang siya ng galit kaya nakikipagkompetensya sa atin. And very genuine yung concern niya para kay Joanna. Ilang araw ka nga pala sa Subic. Sandali lang ako doon. Ilang araw lang yan. Sabay pala kayo mawawala ni Nathan. Oo nga eh. Will you be okay here? Gusto mo, sabihin ko sa mama na hindi lang ako tutuloy. Si Joanna na lang padadala natin. Huwag na. It might be a good opportunity para makapag-banding kami ni Johanna. That's good. Huwag na huwag bumasakta-sakta si Joanna. Huwag na huwag kita makita lumalapit o kahit liman lang. Para ano? Ha? Para makuha mo siya? Hindi ako papayag na yan. Dahil mahal ko siya! Pero huwag na huwag
sorry po kung nag-alala kayo sa akin. I just needed time to get away, to process everything. Alam ko. Johanna, sana patawad mo kami. Hindi kasi namin nasabi nun. Sana nung simula pa lang sinabi nila sa akin. May intindihan ko naman eh. Lalo nakakamatay lang ng nanay ko. At tanggapin ko naman ang kinupkup niyo ko dahil wala na ako ibang mapupuntahan. I'm so sorry. Yun lang kasi yung nakala naming tama nun eh. Bakit ho? Johanna, wala naman kasing perfect na magulang. Lahat kami nangangapa sa pagpapalaki ng mga anak. Wala rin namang handbook na magtuturo kung paano maging isang mabuting magulang. So, masakit mang aminin. Trial and error lumalabas ang lahat. At kung minsan, hindi rin namin maiwasan na magkamali sa aming mga desisyon. Kung ano man ang naging desisyon ni Jane at ni Marco noon, ginawa lang nila ang inisip nilang tama para sa'yo. Wala kaming masamang intensyon, Johanna. Sana mapatawad mo kami ni Marco. Johanna, pamilya tayo. We may disagree with each other. We may fight. But at the end of the day, hindi tayo mag-iiwanan. Kasi mahal natin ang isa't isa, di ba? Naku, madam. By this time siguro, nakita na sina Sir Marco at Emily. Sigurado ko. Fireworks are starting to fly right now. Late na ata tayo para sa morning session. Bakit pa naman nag-umpisa? Thank you. Excuse me. Marco. Emily. At kung tama ang hinala ko na mahal pa rin ni Emily si Marco, hindi niya ito matitiis. Bibigay din siya kay Marco. Nandito ka pala. Chinek ko ang list of attendees kahapon. Hindi ko nakita ang pangalan. Nagbagong isip ko. Sinusundan mo ba ako? Emily naman, akala ba nagpunta ako dito para habulin ka? Para balikan ang dati nating relasyon? Napakataas naman ang tingin mo sa sarili mo. And when that happens, mas madali ko nang mababawi kung ano ang sa akin. Ang ibig ko lang sabihin, sinusundan mo ba kami para alamin ang mga kilos namin patungkol sa negosyo? Bakit? Akala mo bang umaasa pa rin ako na mabalik natin ang dati nating relasyon? Sino kaya sa atin ang mataas ang tingin sa sarili? Madam, kung sakali lang na mangyari yun, paano naman po si Ma'am Jane? Di magselo siya. Oh, Excuse me? Halika na, Henry. Sadyang siya lang ang iyong mahal. oh, Katerina, andito ka pa pala? Nauna po si Nathan, nagmamadali po kasi. Oh, tamang-tama. Pakidala lang ito kay Daniel. Sabihin mo sa kanya na yan ang financial report nung nakaraang quarter. Sige po, una na po ko Okay. Thank you, Iha. Katerina, my secret weapon number 2. Sir Daniel.
sana ako sa'yo. Pakidala naman to sa pet store. Kani-kanyang armas para mapatumba ang kaaway. Kaya pala na-convince mo si Henry na ipatupad ang mga plano mo. Ginamit mo ang ganda mo para mapasunod mo siya. Sinasabi mo bang maganda ako kung narinig ka lang ng asawa mo? Kaya Perla, andito pa ako sa opisina. Nagka-problema yung electrical kaya nasira yung elevator. Bakit ba parang takot na takot ka? Unti-unti nang wawasakin ang relasyon ni na Katerina at Nathan. Sabi mo nasa kwarto si Katerina. Wala siya doon. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi ko gagamitin ang nakaraan namin ni Emily para lang sa negosyo natin. Lulutang ang katotohanan. Kailangan kitang makausap, Emily. Ano mo yun? Anak mo si Daniel. Walang hanggan.